I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Hello sa mga Marcos loyalists and supporters. But anyway guys, mayroon tayong upload updates video. Kung nakikita guys, yung nakikita ko, yan po si ang presidente ng Ukraine, si Mr. Zelensky. Nako, nandito sa Pilipinas. Aba, alam nyo bang yung pagpunta niya dito? Nako, binigyan na naman ng issue ng mga anti-Marcos mga kababayan. Sabi nila, nakikita ko sa mga comment sa different mga page, aba, delikado daw ang Pilipinas. Di kayo naloka. Ang taba ng utak nila, sobra, o mga utak pulbura, kaloka. O ano man guys ang sadya ni President Zelensky, hindi na po natin alam, no? So I think siguro kumbaga humingi ng advice dahil sa Pangulo ng Pilipinas ay napakatalino, no? At alam niya ang pamumuno. Alam niyo ba ito si President Zelensky ay isang artista mga kababayan. Siya po ay isang komedyante. Dahil sa kanyang popularity ay tumakbo sa pagka-presidente. Agay mga besa, nanalo na bilang presidente ng Ukraine. Alam nyo guys, no? Wala naman akong ibig sabihin. Madalas ko po sinabi yan. Pag ikaw humalal ng isang mataas na pinuno, lalo't very higher position, ano? Katulad ng presidente, ay kailangan guys magiging aware ka sa background, tulad ng dapat very well experience pagdating sa politika, sa pamumuno, sa pamamaraan, diskarte, ika nga. Tulad ni Pangulong Marcos Jr., lagi kong hinambing dahil very well experience yan mga best. Kaya nakita naman siguro natin ngayon ang kanyang pamumuno talaga naman the best among the rest, no? So alam nyo, I'm not fans of Mr. Zelensky kasi sabi ko nga doon sa isang live ko ng mga nakaraang buwan, kung pumili ka din naman ng isang pinuno, dapat very well experience. Huwag kang pumili ng isang pinuno na talagang walang sapat na karanasan or eksperyensado pagdating sa pamumuno ng isang malaking bansa. Dahil kung nagkataon nagkaroon ng crisis, hindi mo alam kung paano ang gagawin mo mga kababayan. Hindi ka pwedeng dumidepende sa mga sa mga staff mo or sa mga kaalyado mo kasi ang pinaka most important sa lahat yung sarili mong kumbaga ay pamamaraan, sarili mong diskarte, sarili mong idea, no? Kasi importante po 'yun because you are pangulo ng isang bansa, no? So hindi ko naman ini-small yung pagkatao nito, pero kaso lang guys, yung background niya kasi medyo malayo sa politika, no? Ay tulad ng sinasabi ko, isa po tong komedyante, no? Sabi ng iba, let's talk parang si Panchito o si Dolphy. Parang halos doon na nga, no? So anyway, mga kababayan, dahil dito, 'di ba, nagkaroon ng kaguluhan sa kanyang bansa. So, well, anyway, huwag na natin banggitin. So, kung ano man guys ang kanyang sadya, basahin ko ng ilang mga post ng PCO, okay? Tulad nito, mga bes, look, sabi ng PCO, look, Ukraine, Volodymyr Zelensky arrived at the Malacanang Palace for their bilateral meeting with the President Ferdinand R. Marcos Jr. today, June 3, 2024. PBM witnessed President Zelensky signing the palace guest book before commencing their meeting. Ito, basahin natin ng diretso mga kababayan. Ang sinabi po dito guys, PH and Ukraine vows to strengthen diplomatic relation. President Ferdinand R. Marcos Jr. and Ukraine President Volodymyr Zelensky vowed on Monday to further strengthen the 32 years old diplomatic ties between the Philippines and Ukraine.
Oh, alam po nyo guys, ang Ukraine, walang embassy dito sa Manila yan eh. So now, Ukraine is set to open its embassy in Manila this year. Ayan na. I am also very happy that this year we will open embassy in Manila. President Zelensky told Mr. Marcos during their short meeting at Malacanang Palace on Monday morning. Today, yan guys, today isang araw lang siya bumisita dito. Parang napakahiktik ang schedule ni President Zelensky President Zelensky arrived in Manila Sunday evening for a one-day working visit after his appearance at 21st edition of International Institute for Strategic Studies, which is ang IISS Dialogue in Singapore. Ayan guys ayan layo ko na. President Zelensky, sabi po dito guys, President Zelensky arrived in Manila Sunday evening for one-day working visit after his appearance at the 21st IISS Shangri-La Dialogue in Singapore. Ayan. Ang sinabi pa po dito mga kababayan, he arrived at Malacanang Palace before 9 a.m. on Monday where he met with the President Marcos Agay. In his meeting with the President, the Ukraine President extended his gratitude to President Marcos for the Philippines' unwavering support to Ukraine for the strong stand and President Marcos on the issue affecting the European country. Thank you so much, Mr. President. We're happy to be first time in the Philippines. I'm sure not the last. President Zelensky told President Marcos. Oh, guys alam po natin matalino ang Pangulong Marcos Jr. Malay natin, baka binigyan siya ng napakamagandang advice sa kanyang pamumuno, di ba? Trust the expert, ika nga. Napaka-expert ni Pangulong Marcos Jr. Ay for sure mga kababayan, napanood niya yung speech ni Pangulong Marcos Jr. Talaga naman parang sinusugod na tayo ng mga presidente ng mga ng guys sa iba't ibang bansa sa dako ng mundo. Sumusugod na sila kay Pangulong Marcos Jr. Alam nyo ba, si Pangulong Marcos Jr. kaya niyang mamuno ng buong mundo, or kaya niyang pamunuin ng United States bilang Pangulo, at kaya niyang pamunuin ng ang Russia or ang China, lahat kasi very skilled at madiskarte itong Pangulo ng Pilipinas matalino. Wala yang mga mga pangulo ng iba't ibang bansa sa dulo ng kuko ng ating mahal na Pangulo. Kaya magkaiba sila ng pamamaraan or pamumuno. Sabi po dito ka, thank you so much. Ayan. Nagpasalamat si Mr. Zelensky. Agree. We are happy to be first time in the Philippines. I'm sure not the last. Ayan. Hindi lang ngayon ang kanyang pagbibisita. Of course, marami pang mga panahon ay papasyal uli siya dito. Agree. Thank you for this invitation and we're very thankful to be in here in your country. And we support Ukraine, our territorial integrity and sovereignty. Thank you so much for your big words and clear position about us, for his Russia occupation of our territories, and thank you on your support, he added. Malamang guys, napanood niya yung speech ni Pangulong Marcos Jr. na kung paano niya pinaglaban ang teritoryo ng Pilipinas. So, hindi nga sa armas, pero sa pamamagitan ng speech ay talagang tago sa puso. Supalpal nga ang chikwa doon mga kababayan. Yun ang pinaka-the best. Kumbaga tumayo ka sa harapan ng tao sa buong mundo na maipahiwatig or maiparating sa lahat na kumbaga pinapaalala sa lahat ni Pangulong Marcos Jr. ang teritoryo ng Pilipinas ay para sa Pilipinas, na walang sino mang pwedeng mangangkin kahit 1 inch square meter lang, Ito ay pag-aari ng Pilipinas at handa itong ipaglaban. Ganyan kagkatapang si Pangulong Marcos Jr. O diba, nasupalpal ang China doon mga beswa. Ayaw ng China yung ganyang klase mga speech. Kasi napapahiya sila. Kaya hindi nakatiis yung isang general, nagtanong talaga akala mo na mas magaling sa kay Pangulong Marcos Jr. Parang tayo pa ang ang masama So, tuloy, responding to Zelensky on their plan
to open an embassy in Manila this year. Philippine President Marcos said that it is so good news as he emphasized that the Philippines will continue to help Ukraine in any way possible. Ayan. Sabi po dito, that's certainly very good news because we would very much like to continue to help, sabi niya, in a way that the Philippines can through the multilateral and United Nations and even through the other agencies such as the AU, such as the UN, President Marcos told Zelensky. Hindi porke bumisita si Zelensky ay protektado na ni suportado ni Pangulong Marcos Jr. Hindi. Si Pangulong Marcos Jr., mga kababayan, neutral po yan. Kahit sinong bansa pumunta, very welcome sa Pilipinas. Hindi, sabi niya, di ba, friends to all, enemy to none. Kaso lang, tayong inaaway ng bansang Chikwa no? Hinaharas. Sa mga salot sa lipunan, na binigyan ng maling isyu ang pagpunta ni Zelensky sa Pilipinas, manigas kayo. Dahil ang Pangulo ng Pilipinas, neutral po yan. Hindi porke pumunta dito, kampihan na. Ay, mali po kayo doon. Hindi. Kung sinasabi dito na thank you for your support, no? Hindi ibig sabihin nun ay totally kampihan dahil dun sa ginawa ng Russia. Hindi, guys. Ibig sabihin yung where there's, I think, may advice yan si Pangulong Marcos sa kanya. 'Di ba, na kailangan siguro maging matatag, gawin mo ang nararapat, parang ganoon, 'di ba? Well, it's my opinion, it's my own analisa yan, mga kababayan, hindi tayo pare-pareho. Hindi natin alam ang totoong pag-usapan nila kasi hindi naman nakapost dito Kayo naman mga anti-Marcos kayo talaga. Puro kayo kuda siyempre guys, napanood niya yung speech ni Pangulong Marcos Jr. Kaya kumukuha siya ng lakas diyan. 'Di ba? Sabi niya siguro matapang itong Pangulo ng Pilipinas gayahin ko nga. Ganon, 'di ba? Walang masama, mga kababayan. That is a very good influence para sa lahat, no? Gayahin yung ganyang klaseng diskarte, idea, pamamaraan ni Pangulong Marcos Jr. Pwede. At least hindi bad influence, di ba? So we will continue to do all that we can to promote peace and to bring an end to fighting and to come to a political resolution of your country. I think everybody fully understand that it is easier said that done, and it will be a difficult road to find our way back to the situation that is morally acceptable, not only to Ukraine but to the rest of the world. The chief executive added. Pero nyo, parang nag-speech din ito si Pangulong Marcos Jr. Ang galing talaga yung mga binitawan niyang mga salita. Guys, nakakapagbagbag damdamin. Matalino, sana all. Sabi po dito, President Marcos shared that the Philippines has been trying to promote the continuing adherence to international rules based order as he reiterated the country efforts to advocate for peace and do everything it can to promote the peace. Yun, di ba? Yun din naman talaga, mga kababayan. Hindi porke nagsalita ang Pangulo sa 21 first yun dito sa sa Singapore, dito sa notes address niya. Hindi niya pinopromote niya pa din ang kapayapaan, hindi lang po sa ASEAN, hindi lang po sa Pilipinas, kundi at kumbaga sa buong mundo, no? Kailangan yun hindi natin kailangan ng away or war. Nako, bes, sa hirap ng buhay ngayon, hindi na kailangan yun. Kayo lang nagpapakalat mga anti-Marcos na porke yung statement ni Pangulong Marcos Jr. sa Singapore, yung keynote address niya nag-create na naman ng war. Binigyan nyo na naman ng maling issue. Ewan ko lang anong klaseng utak ang mayroon ng mga DDS na ito. Utak pulbura. Anong gusto nyo? Ipamimigay na lang ang Western Philippine Sea, ang Ayungin Shoal, sa mga banyaga na mahilig mag-angkin na hindi sa kanila? Yun ang gusto nyo? Sinabi ni Digong na tubig lang yan. Hayaan na lang. What? Ano bang klaseng Pangulo yung pinagsasabi niya? Papel na yan, lang yan, sabi niya. Itapon ko lang sa waste basket, sabi niya. My goodness, anong klaseng utak mayroon sa kanya? Kung alam lang ng lahat, hindi na dapat ibinoto yan noong 2016. Tingnan nyo nangyari ngayon. Lalong lumala.
Dahil ayaw ng China na binobroadcast sila sa buong mundo. Kumbaga, ano sila dyan guys medyo napipitik ang kanilang dignidad ng kanilang bansa. Kasi, binubunyag natin through the videos na kinukuhanan ng mga vloggers, kinukuhanan ng mga stream media, tapos pino sa social media, nakikita ng buong mundo kung gaano kasama yung pinagagawa ng China Diesel dyan sa Western Philippines. Ayaw ng China ganyan, kaya nagagalit sila. Lalo na yung speech ni Pangulong Marcos Jr. Kaya, maganda yun. Maganda yan. Kasi panahon ni Digong, hindi bawal ang video-video dyan. Kaya hindi natin nakikita kung anong pinagagawa ng China Diesel. Pero sa ngayon, sa panahon ni Pangulong Marcos Jr., nako, ang dami naglilitawan mga kababayan, yung mga kalukuhan ng mga Chinese na pumapasok sa atin. Nako, talaga naman ang daming illegal aliens dito. Mga bes, dito sila nag-ooperate. Nandito maraming spy dito, mga bes. Baka gusto yata sakupin ng Pilipinas gawing probinsya ng China. Swerte natin si Pangulong Marcos ang nanalo, mga kababayan. Kung nagkataon, isang anak ng dugong, patay tayo day. Baka pamumugaran na tayo ng dito, ng mga aliens. Baka mga lupa ng Pilipinas, pag-aari na nila. Alam nyo ba, ang daming issue nangyayari at natuklasan ng ating mga otoridad, ng ating gobyerno. Natuklasan dyan po sa nung isang spy na Chinese. Ngayon ay nakakulong, ipapadeport yata. Well, i-upload ko ngayon. Sabi dito, the diplomatic ties between the Philippines and Ukraine span 32 years since it was formally established on April 7, 1992. Ay, matagal na pala ang ating kakaibigan. Tuloy, in 2022, Ukraine ranked as the 90th trading partner of the Philippines. See guys, the 119 export market and 76 import source. Yan ang pinag-usapan nila. Hindi yung pag-usapan nila na suportahan pagdating sa mga katulad yan, pag nagkagulo, magpapadala tayo ng mga military o mga sundalo. Hindi, mali yun. Hindi yun ang pinag-usapan. Ito, in 2022, Ukraine ranked as the 90th trading partner of the Philippines, the 119 export market. Diba? And 76 import source. See? The total trade between the countries amounted 16.9 million with dollars yan guys with export valued at 1.49 million dollars and import at 15.41 million dollars. See? Yun naman pala yun pala ang pinag-usapan, mga kababayan. Baka mas mag-i-import pa tayo or mag-i-export pa tayo sa kanilang bansa. Ang Pangulong Marcos Jr. hindi naman talaga sumusuporta pagdating sa pagsusupply ng mga baril. Wala, hindi yun. Mali kayo doon. Binibigyan yung maling issue Ang pinag-usapan dito, yan, yung pag-i-export, pag-i-import ng mga produkto. Ay, pinapangunahan nyo kasi ang Pangulo Anong alam nyo? Wala kayong alam. No, 'di ba? Kayo ba ang Pangulo? Mas magaling pa kayo Ukraine served as a second home to nearly 200. Maraming Pilipino doon. 200 Filipinos. But the figure went down to 25. Ay, grabe. Nagsiuwian na. Dahil nga sa kaguluhan, 'di ba? Who are mostly married to Ukrainians. Due to the ongoing Ukraine-Russia crisis. Yun nga maraming mga Pilipina na nagpapakasal sa mga Ukrainians. In fairness guys, mga gwapo po talaga itong mga Ukraine guys. Diba? See, yan. I really wish naman guys, kahit hindi naman tayo taga dyan, sana mahinto na yung gera para sa kanila, no? Para na mapamuhay sila ng maayos, balik normal naman talaga sila. Sayang din yung bansa na yan guys maganda naman ang takbo niyan, kasi lang well, hindi natin alam kung bakit sila nagkagulo. Minsan may katigasan din ito si si Sulonsko. Ayon po doon sa mga nabasa ko, mga base. Kaya nagkagulo Ito short lang base sa aking manabasa.
hindi yata, sumira yata sa usapan, ito si Silencio. O, kaya hindi nagustuhan ni Russo. O, kaya ginira. O, 'di ba? Tungkol dito yata pagsasanib sa, sa isang organization. O, ayan lang ang masasabi ko, mga kababayan. I-research nyo na lang para mas maganda kayo ang makakatuklas ko ano pang dahilan. Yun lang po ang nalaman ko, bagamat malawak ang aking nabasa, pero yun lang po, no, maikli lamang. Hindi lang kasi sumunod sa usapan, kaya nagalit si Russo. Ayun, binumba. So yun guys, yan po ang pinaka-latest updates video natin. See you again on my next upload video. Bye bye bye. And babos mga kababayan, kaya ko in-upload ito kasi mali yung interpretation ng mga DDS, no, na nagko-comment sa social media na delikado daw ang Pilipinas. Mali kayo, hindi naman po gera ang hanap ni Pangulong Marcos Jr. Ayan yung mga pag-i-export, pag-i-import, ano man ang malalim na pag-usapan na nila ni Silencio, ay out na tayo doon. Kayo naman, So yun guys, maraming salamat. God bless Philippines!